Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, January 23, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang Easy. Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. Pangulong Marcos nanindigan, ICC sa soberanya ng bansa. Habang VP Sara, umano'y pagkakadawit sa Davao Death Squad, itinanggi. Pinanila nila ako na hindi dapat questionin ang pagsasamantala niya dahil mali na questionin ang ama. Senate hearing ukol sa mga reklamo ng pang-abuso sa kamay ni Apollo Quiboloy. Umarangkada na. Porma na manifesto kontra sa People's Initiative. Pirmahan ng 24 na senador. At sa ating Consumer Watch, presyo sa produktong petrolyo umabot sa lagpas sa piso. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Magot na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. samon sa kanya ng dating police chief at ngayon ay Senator Ronald Bato de la Rosa. Nalinawin ang posisyon ng pamahalaan ukol sa International Criminal Court. Ayon sa Pangulo, bagamat malaya ang ICC na bumisita sa bansa, tiniyak nitong hindi makikipagtulungan ang gobyerno rito. Muli ring iginiit ni BBM ang kanyang pananaw na nananatiling banta ICC sa soberanya ng Pilipinas. Lunang hamunin ni De La Rosa ang Pangulo na maging prangka. Totoo ang umuugong na balitang nakapasok na ng saang ICC. Ito'y kasunod na rin ang pahayag ng dating Senator Antonio Trillanes na dumating na ang ICC investigators para magsiyasat ukol sa mga extrajudicial killings sa drug war ng Duterte administration at sa Davao Death Squad. Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. As ordinary people, they can come and visit the Philippines. Pero hindi kami tutulong sa kanila. In fact, binabantayan namin sila, making sure that hindi sila that they do not come into contact with any agency of government. Man namang itinatanggi ni Vice President Sara Duterte ang pagkakasangkot sa mga aktibidad ng Davao Death Squad. Kasunod yan ang pahayag ng dating Senator Antonio Trillanes sa isang interview na kasama umano ang VP Sara sa mga respondents ng investigasyon ng International Criminal Court dahil sa pag-aproba niya sa tokhang operations nung nagsilbi pang Davao City Mayor. Giit ni VP Sara hindi siya gagawa ng bagay na makasisira sa dignidad ng justice system sa bansa. Tutol rin ito sa pagpasok ng ICC sa investigasyon sa bansa. Sa iba pang balita, sa harap ng batikos sa paggamit ng presidential chopper para manood ang bandang Coldplay nitong weekend, inamin ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi nito kayang palagpasin ang naturang konserto. Paliwanag ng Pangulo dahil na itong mahilig sa musika at kailangan niya raw talagang manood ang naturang banda. Kasama ng Pangulo ang First Lady Liza Ranet Marcos nang manood ng Coldplay concert kung saan napangpan ang banda ang matinding traffic sa Metro Manila. Nang nagpaliwanag ang Presidential Security Group na kinailangang gamitin ng helicopter para sa seguridad ng Pangulo. Music lover talaga. I have been for a long time. I studied music for many years. And to have somebody like Coldplay come, you can't unmissable dapat yun. You cannot miss. So it was fantastic. It was really. Anybody who attended the concert, ibang klase. Hindi na yung concert na pinupuntahan namin dati. Ibang. Naging emosyonal ang pag-arangkada ng Senate hearing ukol sa mga damo ng pang-aabuso sa kamay ng self-proclaimed appointed Son of God na si Apollo Quiboloy. 3 biktima ang nagdetalye kung paano sila samantalahan ng naturang religious leader. May ibalang A to Z, si Giselle Simon. Sobrang traumatic ng pinagdaanan ko sa loob ng KJ.
Hanggang ngayon hindi pa rin ako nakaka-recover. Matapang na humarap sa pagdinig sa Senado nina ang isang babaeng nag-aakusa ng pang-aabuso mula sa religious leader na si Pastor Apollo Quiboloy. Ayon sa biktima na si alias Amanda, malaking kasalanan raw kung ituturing kapag hindi pumayag sa gustuhan ni Quiboloy. Pinagsamantalahan ako ni Pastor Quiboloy bilang menor de edad na pinaniwala nila ako hindi dapat questionin ang pagsasamantala niya dahil mali na questionin ng ama. Bukod kay Amanda, biktima rin ng dalawang babaeng Ukrainian sexual abuse. When he see that there is no Ukrainian girls and I'm alone, so he start more and more to talk to me. Are you want to sacrifice? Are you to sacrifice everything, even your body? I'm innocent. I really didn't. Nobody talked to me like straightly that this is what will happen. Then he was trying to explain to me what is the meaning of, like, you have to sacrifice your body. You have to have a sex with him. Bisa ng pagdinig sa Senado sa bisa ng privilege speech ni Senador Risa Hontiveros na layong silipin ang mga aksyon ng physical at sexual abuse kontra kay Quiboloy at sa kanyang religious organization. Mukhang parilang ang modus. Ginagamit ang relihiyon para manlinlang ang tao at maghalik ng kasamaan at mga abuso. Na ginagamit ni Apollo Quiboloy ang bulag paniniwala para abusuhin ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Bigong umattend si Quiboloy sa naturang pagdinig kung kaya't papadalhan na ito ng komite ng subpoena para ipatawag sa susunod na hearing. Hindi po kayo anak ng Diyos na exempt otoridad ng Estado. Ang Korte Suprema ay walang kapangyarihang pigilan ang anumang inquiries, ganitong inquiries ng Senado at ang pag-require sa mga taong humarap dito. Bukod sa mga reklamong kinaharap sa Pilipinas, si Quiboloy ay nasa most wanted list ng Federal Bureau of Investigation sa Estados Unidos. Ayon sa US, mahigit 1 dekada ng sakot ang religious leader sa panggagahasa ng mga batang bae at iba pang mga pang-aabusong pisikal. Para sa Balitang A to Z, Giselle Sim. Mananatiling suspendido ang operasyon ng Sunshine Media Network International o SNI. Ayon sa NTC, bigong sumunod ang media network sa ipinataw na 30-day suspension kung kaya't pinataw ito ng ahensya ng indefinite suspension. Bibigyan naman ng NTC ng 15 araw para tumugon at ipaliwanag kung bakit nabigo silang sundin ang isang buwang suspension. Sa ngayon, wala pang tugon ang naturang network sa bagong suspension order. Daan ng lahat ng 24 na senador ang manifesto na tumututol sa People's Initiative. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, layo ng naturang manifesto na pigilan ang nagsusulong ng PI na tanggalan ng kapangyarihan ng Senado para mapadali na baguhin ang saligang bats. Maging ang charter change supporter na si Senator Robin Padilla, pumirma rin sa manifesto pero nilinaw na siya ay kontra sa isinusulong ng PI na pagboto bilang isa ng mataas at mababang kapulungan. Today, the Senate once again stands a bastion of democracy as it rejects this brazen attempt to violate the Constitution, the country, and our people. We cannot stop the removal of term limits nor no election scenario in 2025, worse in 2028. Aabot na sa halos 1,000 election officers nationwide ang nakatanggap ng signature forms para sa People's Initiative. Pero sa harap ng alegasyong may mga pumirma nang hindi ito naiintindihan at posibleng nasuhulan. Bakit nga ba tinatanggap pa rin ito ng COMELEC? At kung sakaling nakapirma na, maaari rin bang bawiin ang lagda? Alamin ang mga sagot sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Wala pa pong ruling ng COMELEC. In fact, wala kaming jurisdiction. Ang tanging ginagawa po namin ay magbilang lamang ng norma at mag-issue ng certification. Dumipensa ang Commission on Elections o COMELEC sa patuloy na pagtanggap nito ng mga sinusumiting signature forms para sa People's Initiative sa mga satellite offices nito. Ayon sa COMELEC, sinusunod lang nila ang procedure na nakalatag sa COMELEC Resolution 10650 na inilabas noong 2020 pa. We cannot change the guidelines when there is already a process ongoing. This process, official process, have not yet started. What the COMELEC is doing is purely a ministerial function. Nilinaw rin ng COMELEC na tanging ang Korte Suprema lamang may kapangyarihang mag-issue ng Temporary Restraining Order o TRO sa COMELEC.
Yun nga lang, sa puntong ito ng proseso, wala pang pwedeng ireklamo sa aksyon. Wala pa kasing naifa-file na formal petition ang proponents ng PI, kaya wala pa rin kailangang aksyonuhin ng COMELEC bukod sa pagtanggap ng signature forms. Kung meron justiciable issue, meron na bang ginagawa ang COMELEC? Meron na pronouncement ang COMELEC? Meron na ba kaming ruling para istyon sa Supreme Court? Wala pa. Una nang naibalita na may mga Pilipinong umano sa PI dahil iba ang pagkakaunawa o pangakuan umano ng ayuda o kapalit na pera. Paglilinaw pa ng COMELEC, may kapangyarihan naman daw ang mga proponents na bawiin ang kanilang pirma sa PI kung sakaling hindi nila naunawaan ang kanilang nilalagdaan. Ang kailangan lang daw dumulog sa local COMELEC office. Pwede pong patanggal yung pirma ninyo, ibabawas po natin. Ikalawa, kung gusto nyo magsampa ng kasong kriminal, kung ano man po, pwede po kayong mag-file ng complaint at lahat yan ay tatanggapin at a-action na ng COMELEC. Sa gitna naman ng alegasyong may panuhol sa likod ng PI, ang Pangulo ipauubaya raw sa komisyon ang pagbibilang at pagva-validate ng mga ito. We'll just have to let COMELEC do their job, do their work, and to validate the signatures. And if there's a suspicion that may ganun nga, hindi mabibilang yung mga signature na yun. Bagay na ayon sa COMELEC ay posibleng hindi rin kailanganing gawin sakaling kulang naman pala ang bilang ng mga We may not even come to the point of verifying the signature. If the petition is insufficient in form and substance, the COMELEC can easily dismiss the petition and all these signatures are useless. Sa pinakahuling bilang ng COMELEC ngayong araw, umabot na sa 993 election offices ang nakatanggap ng PI signature forms sa buong bansa. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Sinimulan na ng Commission on Elections ang post-qualification evaluation upang masigurong sumusunod sa terms of reference ang bidding documents ng lone bidder ng MIR systems para sa 2025 national and local elections. Ayon kay COMELEC Awards and Bids Committee Chairman Atty. John Rex Laudianco, nasa 3 buwan pa ang bibilangin ngayon upang tuluyang makapagdesisyon ng komisyon kung anong election service provider ang bibigyan nito ng kontrata. Pasusi raw kasing bubusisiin ang election paraphernalia ng mga voters kung may delay o kaya negative slippage ang mga i-feed na mga balota sa mga makabagong automated counting machines. Inasahan namang mas magiging mabilis ang ding ng mga makabagong ACM kumpara sa ginamit noong vote counting machines. Mas madali ring makikita ang resulta ng nabilang na balota sa malaking LCD bilang bahagi ng transparency audit and count. Po ng makina, lahat components from the laptop to the ballot boxes, the ACM itself po, yung automated counting machines, ay may technical specifications. Lahat po yun ay titignan na kung fully compliant yung submission nila. Talagang challenge yung makina, naglalagay ako ng overvoting, naglalagay ako ng undervoting, naglalagay ako ng ibang klaseng mark. Sa kauna-unahang nakataon ngayong Enero, may malakihang dagdag presyo sa produktong petrolyo na isinisisi sa lumalalang geopolitical tensions. Ilang motorista dumidiskarte na ngayon kung papaano mababawi ang panibong dagdag gastos. May balitang A to Z si Cruz. Malayo ako, taga-Pililla pa ako, hindi pa ako umuwi. Para yung biyahe mo hindi masasayang sa gasolina at yung pagod sa layo. Ganito na lang kung magsakripisyong rider na si Joel, masiguro lang na may sapat na kitang may uwi sa pamilya. Bukod kasi sa matumal kung minsan ng biyahe, heavy gat din ng traffic. Dagdag pasanin pa ang malakihang dagdag presyo sa gasolina. Imbis na magagamit namin sa ibang bagay, matitipid namin, hindi na. Magagastos talagang wala tayong magawa. Epektibo Martes na umaga, may dalag na 1 peso 30 centavos sa kada litro ng gasolina. Halos dagdag piso naman sa diesel habang walang paggalaw sa kerosene. Paliwanag ng Department of Energy, bunsod pa ito ng lumalalang geopolitical issues gaya na lamang na kahirapang pagdaan sa Red Sea dahil sa mga rebelding grupo. Yung pa rin sasabi natin geopolitical factors kung saan nag-retaliate ang Houthi against sa strike na pinanganahan ng United States. And then, ang pangalawa pong kadahilanan din, yung imports ng China tumaas po at maba naman po yung inventaryo ng United States. Gayang ilan, bukod sa bawas sa ganang ipinapakargang gasolina. Less gala na lang. Para ganon, kung hindi importante, di pwede naman kung malapitan lang na may pupuntahan mo, di pwede na commute. Magmula nang pumasok ang bagong taon, umabot na ng halos 2 piso ang net adjustment sa presyo ng diesel at gasolina. Hindi naman matiyak ng DOE kung magtutuloy-tuloy ang pagtaas sa presyo ng petrolyo dahil sa iba't ibang international issues.
na-forecast po nila na mas mataas po ang oil demand by this year, 2024, dahil po sa paglakas ng ekonomiya ng China. Although palagi natin tatandaan na may mga factors din para kumatak pababa, di ba? Kasi kamukha ng mga nakaraan kapag nagkaroon ng problema naman sa mga yung uncertain sinasabi nilang commitment ng OPEC na slide cuts. Dahil dito, nananatiling lagpas 6 pesos ang presyo ng petrolyo sa malalaking gasolinahan habang sumababa ng kaunti kung small player. Hindi naman kasi sa malakihang dagdag presyo sa petrolyo ang dalawang bayan ng Agusan del Sur dahil sa inineklarang state of calamity bunsod ng flash floods. Yan ang bayan ng Santa Josefa at Veruela. Samantala, hindi makapagbigay ng projection ng DOE sa magiging lagay ng presyo ng LPG at auto-LPG kasapit ng susunod na buwan. Samantala, hindi pa makapagbigay ng projection ng DOE sa magiging lagay ng presyo ng LPG at auto-LPG pagsapit ng sunod na buwan. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Susunod umano'y illegal na recruiter na ipinasaran sa DMW, umalma. At isa pang Pinoy na isinasangkot sa pagkamatay ng 2 Hapon, arestado. Abangan kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Pinasara ng DW ang isang recruitment agency sa Quezon City na isinumbong pa mismo sa programa ni Senator Raffy Tulfo. Pero ang kampo ng ahensya nagreklamo rin dahil raw sa kawalan ng due process. Ang buong detalye sa Balitang A to Z ni Kim Salinas. Sir, kung di ito, wala kayong right to close. Hindi yan, sir. Meron kaming Itong naging kumusyon kanina ng umalma ang kampo ng agency matapos itong ipasara ng Department of Migrant Workers. Ayon kasi sa abogado ng naturang agency, walang tamang dokumento ang DMW at naibigay na closure order ay para sa ibang agency na nakapangalan at hindi sa kanilang kumpanya mismo. Nagpadala sa kliyente kanina ng closure order but it seems it's the same order. It's not number 2. It's number 1. Parang lahat ng tao, bago tayo husgahan, sasabihin mo na kung ano ang mali natin. Nung binibigay po natin yung order kanina, he refused to receive that order. We proceeded with the closure naman kasi we have an alternative naman na para ma-receive naman to ng building administrator with the witness po natin ng ating mga police, mga tanod, and medias also. I did not refuse. Ang sinasabi ko lang sa kanila is that I will wait for my attorney before I sign or write anything on any paper. Ito po ay with prior surveillance and investigation conducted. So, based on that po, we can order yung pong pagsasara po ng ating ng staff supplemento na nakitaan po ng illegal recruitment. So, there's no violation of due process of law po. Ipinasara ang naturang ahensya sa aligasyong pinagbabayad ng daang-daang libong pisong placement fee ang ilang biktima para sa pangakong trabaho sa Italia. Isinagawa na naman ng isang walang lisensya mula sa DMW. Recruitment for Italy, agricultural workers daw, at caregivers daw, at merong halagang tinataga sa mga aplikante, higit kumulang 250,000 to 380,000. Hawak ng DMW ang 3 biktima na nagsumbong sa programa sa telebisyon ni Senator Raffy Tulfo. Or more victims. Yan ay illegal recruitment in a large scale or by syndicate, punishable by life imprisonment. So magsapa tayo ng kaso ngayon sa Department of Justice. Hawak na yung 3 victims in cooperation in partnering with the Office of Sen. Raffy. And then yung tanong naman ay yung surveillance ay over a period of 1.5 months din nating sinagawa. That is a lie because we never asked them for a placement fee. That's a placement fee, not replacement fee. They relied heavily on social media, but we also sent out a notice to these people na yung social media na yon, they are not telling the truth, the entire truth, because we all have their signed contracts. Sa ngayon, pag-aaralan muna ng recruitment agency ang mga reklamo sa kanila habang pinaninindigan rin ng DMW ang pagpapasara sa naturang opisina. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Sinabi ni Surigao del Norte Congressman Robert Ace Barbers na maharap sa kaukulang parusa ang mga opisyal ng Philippine Charity Sweepstakes Office kung mapapatunayang may anomalya sa proyektong ILOT. Tinukoy nito ang kontrata ng ahensya sa isang pribadong operator. Hindi aprobado ng Government Council ang paglagda ng CSO dito. Well, if we find out in the investigation that there are people who are have violated the law, then perhaps the committee would recommend the filing of the appropriate charges against those people who are involved in this anomaly. If there's no anomaly, perhaps the result would the investigation would result to an improvement in the contracts that government and controlled corporations entered into. Nananawagan ng Transport Group mula sa Negros Island na maglabas ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order laban sa PUV Modernization Program ng pamahalaan. Ayon kay Kabacodros Chairwoman Liliam Sembrano, bumiyahe sila mula Bacoor City hanggang Padre Faura sa Maynila para iparating sa SC ang kanilang hinaing. Git nito, hindi ang jeepney operator at mga driver ng Metro Manila ang apektado consolidation program, kundi ang libo-libo ring miyembro sa probinsya. Mag-modernize. No? Hindi kami against sa modernization, basta local assemblers ang i-promote natin. Kasi hindi namin kaya magungutang ng 2 to 3 million. No? Bakit hindi natin i-audit yung mga local assemblers? Mga matitibay pa yun at mura. Naglunsad ng online platform ang Maritime Industry Authority para sa pagre-report ng mga pasahero ng barko. Bukod rito, pwede na rin paabot sa kanila ang mga komento at suhestyon ng mga pasahero sa kanilang karanasan sa biyahe. Samantala, inatasan naman ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Task Force El Nino na bumuo na ng online platform na magsisilbing centralized database. Bukod sa makukuha datos at impormasyon kaugnay sa El Nino, magiging daan rin para maipaabot sa publiko ang mga dapat gawin panahon ng matinding tag-init. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na isang Pino pa ang inaresto sa Japan kaugnay ng pagkamatay ng Japanese couple. Bago nito, may isa na ring narestong Pinoy kaugnay pa rin sa naturang kaso. Residente ito sa Tokyo habang inaalam pa ang impormasyon ng isa. Paglilinaw naman ng TFA, hindi sila inakusahang pumatay. Hinuli sila dahil sa pag-abandona ng makita ang Japanese couple. Siya inaakusahan na pumatay. Ang accusation naman sa kanya ay tinatawag sa Japanese law abandonment, meaning pag ay may nakitang patay or patay na tao tapos iniwanan mo na hindi mo ni-report sa police, pwede kang kasuhan ng abandonment kasi maaring kasabwat ka sa pagkapatay. Sa aming pagbabalik, Ann Curtis muling pinatunayan na siya ang Diyosa ng kagandahan. Manatiling nakatutok, kayo ay nanood ng Balitang A to Z. Trending na naman ang Diyosa ng kagandahan at It's Showtime host Ann Curtis dahil sa kanyang bagong hairstyle look. Tinawag ito ni Ann na Atomic Blonde. Hindi naman magkamayaw ang madlang people sa pagbibigay ng puri kay Ann. Maging ang mga kasamahan nito sa programa gaya ni Navong Navarro at iba pa. Hindi maitong napawaw sa kapansin-pansin ang ganda ni Ann. Sino pa to? So dapat everyday, bugs tayo. Wow. Karamihan nga daw sa lahimingning, mabilis kumilos o di kaya mataas tumalon. Pero ibahin mo ang isang ito, tila kailangan na sigurong magbawas ng timbang. Ang nakaka-good vibes na video, panoorin.
medyo mabigat. Kung kayo may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya, inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa, sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ay mula sa US Senator aktivista na si Bernie Sanders. Sabi niya, mahalagang ahensya ng gobyerno ang mag-imbestiga sa masasamang gawin ng Departamento ng Pulis para hindi na nito maprotektahan ang mga sarili. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, pialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!